Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Ng Diyos. Isang mapagpalang oras po sa ating lahat. Lahat ng nagsubaybay sa ating programa, live po tayo ngayon dito sa DXBD, The Voice of Dapitan. Bago pa tayo magbigay ng ating paksa ngayon, ay nais ko po munang magpasalamat una sa lahat sa aming dakilang guro na siyang nagtatag ng The Kingdom of God in the New Jerusalem. Walang iba, si Mahal na Hari Philemon Undok Riam Bunansya. At sa lahat din ng ating mga mahal na reyna, mga prinsipe at prinsesa na ngayon ay nasa temple. Ganon din sa ating namumuno ngayon sa kaharian ng Diyos, sa katauhan ni Mahal na Prinsipe Rocky Ibanez Riam Bunansya, na siya ring Chairman President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. Ganon din kay King Adolfo Riam Bunansya, ang ating Chairman President ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation. At ganon din sa ating aktibo na Regional Director dito sa Region 9, si Hari Felix Proceso, at sa lahat ng kaniyang mga provincial leaders, municipal down to barangay leaders. At sa lahat din ng aking mga kasama dyan sa Region 2, mula provincial leaders down to barangay leaders. Isang mapagpalang oras sa inyo. So ngayon mga kapatid, ang pag-usapan po natin ang patungkol sa istorya ng kaharian ng Diyos na noon nag-umpisa po ito sa banal na syudad sa bansang Israel na kung tawagin ay Jerusalem. Ngunit kung titingnan po natin ang pagbigay ng kaharian ng Diyos noon, ito po ay pangako doon po sa katauhan ni Amang Jacob na siya ay maging ama, dakilang ama ng mga hari, na magmula sa kanya ang mga hari sa kaharian ng Diyos. Kaya natupad po yun. At siya po ang kauna-unahang saksi sa daigdig na ang tahanan ng Diyos, buhat nang siya ay lumisan sa Mesopotamia doon sa Eden, nawala na po doon ang tahanan ng Diyos, ay si Jacob po ang nakapag-witness kung nasaan na nga ba nakatira ang Diyos. Na ang Diyos o bahay ng Diyos ay nasa loob lang ng lupang pangako. Kaya yung bato na binuhusan niya ng langis ay naging palatandaan sa bahay ng Diyos, at ito po'y natupad sa panahon ni Haring Solomon nung siya'y sa ika-4 na taon ng kanyang paghahari ay naitayo ang bahay ng Diyos. Saan? Doon sa banal na syudad na siyang Jerusalem. Mula noon, ang istorya ng kaharian ng Diyos, ang naging sentro mga kapatid o kapital ay ang lupang pangako. Especially doon sa banal na syudad na sa pamamagitan ng mga propeta, sila ay nagpatunay ayon sa dakilang plano ng Diyos na ang Jerusalem ay trono ng Diyos. Jerusalem, banal na syudad na manggaling sa Jerusalem ang mabubuting balita na ang Jerusalem ay luklukan o tirahan ng Diyos. So ngayon, since history repeats itself, nang sa kapanahunan ni Panginoong Hesukristo
ang kalagayan po ng Israel ay under na sa pamumunuan ng Roma at wala pang hari ang Jerusalem, hari na tinawag na Anointed One. Maliban lang sa pagdating ni Panginoong Hesukristo na tunay na Anointed One, yung Messiah, na ang katumbas ng salitang Messiah o Christos sa Griego ay hari sa Israel. King of Israel. Yan ang hinihintay ng mga tao roon. Lalong-lalo na yung mga Hudyo na naghihintay sa isang hari na magtataguyod muli sa kaharian na nandoon sa kamay ni Haring David. Sa panahon na yon, para sana makilala ang isang prophesied king sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo, siya po ay nangaral tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng mga talinghaga. Sana ay makilala siya ng mga tao roon na paghari sa kaharian ng Diyos. Number 1 po yan na mangangaral sa kaharian ng Diyos. Kaso lang hindi nila tinanggap sa sarili nilang mga batayan. Ngayon, maraming mga patunay na ang ating Panginoon ay siyang hari sa Israel, hindi lamang doon sa pangangaral ng kaharian ng Diyos, pati na sa mga kababalaghan na kanyang pinakita, na mga kapangyarihan na mula sa langit, mula sa kanyang Ama. Ngunit, pinatigas ng Diyos pa rin ang may panukala na hindi siya tanggapin roon. Hindi naniwala ang mga Hudyo na siya ang hari na nangaral sa kaharian ng Diyos sa Jerusalem. Kaya ito po yung dahilan na kanyang kinuha ang kaharian ng Diyos. By power and authority. Kinuha niya ang kaharian ng Diyos mula sa Jerusalem, sa bansang Israel, at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Ngayon, hindi binigyan ni Kristo ng pangalan kung anong bansa ang binigyan niya ng kaharian. Kaya ang paghanap sa kaharian ng Diyos, mga kapatid, kung anong bansa ito, ay malaking hiwaga. At ang makapagpatunay lang po kung anong bansa ang binigyan ni Kristo ng kaharian ng Diyos ay isang anointed one na papasukan din ng banal na Espiritu ng Diyos Ama. Alam po natin na maraming mga verses sa banal na kasulatan na ang banal na Espiritu ng Diyos Ama ay tumahan sa katawan ni Jesus. Kaya siya ay tinawag na Anointed One. Kasi ang salitang Anointed One, ibig po sabihin yan na isang katawan ng tao na pinasukan ng banal na Espiritu ng Diyos Ama para gampanan ang kanyang mga gawain dito sa daigdig. Kaya ang makapagsabi lang din kung anong bansa ang binigyan ng kaharian ng Diyos ay yun ding isang pinili ng Diyos na papasakan ng kanyang banal na Espiritu para maihayag ang lahat ng mga lihim patungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya hindi po namin ikinahiya, mga kapatid, na dito sa bansang Pilipinas, walang nakapagpatunay maging sa buong mundo na ang bansa na binigyan ni Kristo ng kaharian ng Diyos ay bansang Pilipinas. Sino po ang nagpatunay? Ang nagtatag mismo ng the kingdom of God. Walang iba.
si mahal na Hari Philemon Undok Riambunansya. At siya rin ang nagbigay ng mga testimonya batay din sa mga kasaysayan na hango sa mga propesiya na ang nakatugma ay ang bansang Pilipinas. Kaya ang pagtatag ng kaharian ng Diyos ay meron po yang criteria. Unang-una ay kailangan may sigawa ng isang anointed one, right person. Pangalawa, sa tamang sukat ng panahon, 1982, July 27, nabuo na itatag ang the Kingdom of God dito mismo sa banal na syudad sa Pilipinas, itong Dapitan City. At right place po ito. Right time, 1982, right place, banal na syudad, at ang right person, mahal na Hari Philemon Undok Riambunansya. Mula noon, pinangaral ang kaharian ng Diyos. Hanggang ngayon, pinagpatuloy namin. Marami nang nakakaalam na ang bansang Pilipinas ay siyang pinili o hinirang ng Diyos sapagkat dito na itatag ang kaharian ng Diyos. Ngayon maraming nagtaka kung bakit nagsilabasan ang mga hari at mga reyna. Simple lang po. Kung ang isang tao ay tawaging hari, hindi ka pwedeng tawaging hari kung walang kaharian. At ang isang kaharian, hindi din po yan mag-function kung walang namuno o hari. Ngayon, ang programa ni Kristo ay hindi man lang lalabas ang isang hari sapagkat ang kanyang titulo ay hari sa mga hari. So ngayon, yung hari dyan ay nag-refer doon kay Christ or Christ the King. Ngayon, sino naman yung mga hari na tinukoy dyan? Ang akala ng iba na yung mga hari na tinukoy dyan ay hari sa iba't ibang kaharian tulad ng hari sa Kingdom of Saudi Arabia. Tulad ng hari o mga royal family doon sa England, hindi po yun kasali sa titulo na hari. Si Kristo po yun sa mga hari. Yung mga hari, kasama po yan ni Kristo sa kanyang kaharian. Kaya, hindi man pwede na ibang mga hari yon na hindi naniwala sa kaharian ng Diyos. Kasi kasama niya sa paghahari. Paano maging kasama yung mga hindi naniwala? Tulad ba sa gobyerno natin ngayon? Halimbawa sa gobernur, mayroong pinaka head sa lahat ng mga governors. League of Governors. So kasama niya ang mga governors na yan. Sa lahat ng mga mayor, mayroon namang big mayors. So, kasama niya ang mga mayor. Ganun din sa mga barangay chairman. Yung pinaka-presidente ng lahat ng mga barangay chairman sa buong Pilipinas, kasama siya doon sa isang gobyerno. Since ang kaharian ng Diyos, mga kapatid, ay divino gobyerno ng Diyos, meron po itong structure. Kaya sa lahat ng mga structure sa gobyerno sa iba't ibang bansa, ang pinakaiba ay ang bansang Pilipinas. Kasi meron tayong namuno sa national down to local. May presidente, vice president, mayroong namuno sa probinsya, municipal, down to barangay.
Kasi yan din po, para masanay ang mga Pilipino pagdating sa divino gobyerno ng Diyos. So yan din po ang structural pattern ng the kingdom of God o divine government of God, na mula sa central office, diyan nakaluklok yung pinakataas na hari. At ang second level ay yung namuno sa bawat region, yung mga regional kings. At meron ding mamuno sa probinsya, yung ating mga provincial kings and queens. Ganon din sa bawat bayan o bawat lungsod o bawat syudad, merong mamuno na isang hari o reyna. At ganon din sa bawat barangay, mayroong isang hari o isang reyna. Ayan po ang structural form ng the kingdom of God. Hindi po ito religion, hindi po ito sekta. Ito po ay non-religion, non-sectarian, non-profit, non-racial, and non-political. In short, divine government of God na para sa lahat. Kaya nga, panukala din po ng Diyos na paramihin ang iba't ibang pananampalataya, no? Iba't ibang sektor sa pananampalataya dito sa Pilipinas. Kasi ito lang po yung bansa na pinakamaraming religious sectarian denominations. No? Under Christian religion, maraming mga nabuo na mga iba't ibang mga sekta. So, meron din na sa ibang religion na Islamic. Yung Islamic religion, mga kapatid, hindi po diyan i-out sa divine government of God. Kasama po sila sa pamunuan ng divino gobyerno ng Diyos. Kaya ito po'y para sa lahat, regardless of religion, regardless kung ano man yung mga sekta, for as long as tanggapin natin in general ang panukala ng Diyos na siya'y magtayo ng isang kaharian. Matagal na pong prophecy ito. Kung titingnan po natin, i-trace po natin sa lumang kapanahunan habang naging bihag pa ang Jerusalem o ang mga taga-Jerusalem doon sa bansang Babylonia sa taong 606 BC, doon po pinakita ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip. Pinakita niya na mayroong 5 mga bansa na maging haring bansa sa buong mundo. Nauna, yung bansang Babylonia. Natupad po iyon. 68 years pinaghawakan ng bansang Babylonia, Kingdom of Babylon, sa pamamagitan ni King Nebuchadnezzar. Ang kasunod ay ang Medo-Persia for 207 years. Ang bansa na ito ay hinawakan ang kapangyarihan sa buong mundo. 207 years. Ang pangatlo ay ang Grecia, Kingdom of Greece. Sa loob ng 163 years, pinanghawakan ang kapangyarihan sa buong mundo. Ang pang-apat ay ang Roma. Matagal ang paghawak ng Roma sa kapangyarihan sa buong mundo sa loob ng 644 years. Kaya itong panglima, mga kapatid, ito yung pinag-aagawan sa lahat ng mga bansa na nais ng mga makapangyarihang bansa na sila yung kilalanin na pinaka-powerful nation sa buong mundo.
katulad sa naunang apat. Ngayon, kahit anong attempt ng mga makapangyarihang bansa na maging haring bansa sa buong daigdig, hindi po yan magtatagumpay kasi hindi po sila ang nakatadhana. Huwag lang nating banggitin kung anong mga bansa na yan. Just look for it kung anong mga bansa na makapangyarihan. Ngayon, hindi man sila yung hinirang ng Diyos. Kung anong bansa, mga kapatid, ang pagtayuan ng Diyos ng kaniyang kaharian, yan po sa pagdating ng tamang panahon, makilala na ang bansang ito ay magiging haring bansa sa buong mundo. Ayaw man tanggapin ng mga taga-ibang bansa, wala silang magagawa. Kasi ang kabuuang diwa ng kaharian ng Diyos, ayon sa banal na kasulatan, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa kapangyarihan. Ngayon, pag gumalaw ang kapangyarihan ng Diyos dito sa bansang Pilipinas, mga kapatid, ay wala pong pwedeng makahadlang sa kanyang mga plano. Na hindi naman ito bigla na ang the kingdom of God, mga kapatid, o dibino gobyerno ng Diyos, ito yung makilala sa buong daigdig. Ito yung magkungkir sa lahat ng mga bansa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Gaano man kaliit sa paningin ng mga taga-ibang bansa ang Pilipinas, wala po silang magagawa sapagkat ito na po yung panglima na bansa. Wala na pong pang-anim. Ito lang pong last, panglima na bansa na maghahari sa buong mundo. Ngayon, nakaprophecy man ni Propeta Daniel na and in the days of this king shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed. And the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. Ngayon, darating ang panahon na ang gobyerno ng Diyos lang ang sasakop sa buong mundo. Ibig sabihin, yung gobyerno ng tao, iba't ibang sistema of governance, bawat bansa, ay darating ang panahon kusa po yang mawawala. Kasi gobyerno ng Diyos ang mananatili. Ibig sabihin, yung gobyerno ng tao, mga kapatid, kahit yung gobyerno natin sa Pilipinas, yung democratic form of government sa bansang Pilipinas, darating ang panahon ay mapapalitan po ito ng gobyerno ng Diyos. Na ang gobyerno ng Diyos ay hindi po yan pamunuan ng mga political leaders. Pamunuan po yan ng mga banal na mga tao sapagkat nakasulat, nakahula, na ang mga banal ay pinagkalooban ng kaharian ng Diyos. Kayan po ang itinataguyod ng the kingdom of God, mga kapatid. Hindi po kami naghahanap ng mga membro sapagkat nandyan ang yung mga tao. Lahat ng mga tao, pag susunod sa programa ng Diyos, ay makapasok po sa kaharian ng Diyos. Alalahanin po natin, mga kapatid, bilang paalala, na ang ipauna
sa paghanap ay ang kaharian ng Diyos. Pag makita po natin ito, isunod po natin ang katuwiran ng Diyos. Paano ba tayo maging matuwid sa harapan ng Diyos? May batayan din po yung katuwiran. Kasi ang kaharian ng Diyos ay meron niyang mga batas na dapat nating sundin. Kasi gobyerno. Meron po yang palatuntunan ayon sa covenant ng Diyos noon pa, na yung everlasting covenant, na yung mga palatuntunan na dapat gawin sa bawat taon. At meron po yang mga kautusan. Kaya yan po ang divine constitution ng the kingdom of God, na lahat ng mga tao na tumangkilik sa kaharian ng Diyos para maging matuwid ay kailangan nating sundin lahat ng mga kalooban ng Diyos. Kaya nga yan po ang pinaka-primary purpose ng mga sikta ngayon. Kung titingnan natin, bakit ang mga tao pumasok ng iba't ibang sikta? Anong purpose? Di po ba ay kaligtasan? Di ba yun ang common doctrine? Totoo po yun, na lahat ng mga sekta ay nakapagpabago po din yan ng mga tao na dati ay nasa kasamaan, na tumangkilik sa kabutihan ayon sa kalooban ng Diyos. So wala namang sikta na pag Christian na sectarian denominations, wala namang nagtuturo dyan ng pagnanakaw o kasamaan ng tao. Lahat dyan tinuturo paano maging matuwid. Para ang mga tao, kahit ano po kayong mga sikta ngayon, ay maging karapat-dapat. Sanay na sa implementasyon, program o mga batas ng Diyos sa kaharian ng Diyos. So, hindi naman mahirap pagpasok sa kaharian ng Diyos. Ang nagpapahirap lang sa tao ay yung walang pananampalataya, yung walang paniniwala. Kasi dapat ipatanggap ang kaharian ng Diyos, mga kapatid. Ngayon, kung sabihin namin na ang kaharian ng Diyos ay nandito na, founded by Mahal na Philemon Undokrian Bonanza, dated July 27, 1982. So kung hindi nyo yan tatanggapin na siya yung nakapagparehistro, nakapagpatayo ng kaharian ng Diyos, paano makasali? Ngayon, kung hindi nyo naman tatanggapin na ang Pilipinas ay binigyan ni Kristo ng kaharian ng Diyos, paano kayo makapasok? Ngayon, hindi nyo matatanggap na ang Kristo pag siya'y babalik sa ibang anyo, ay dito siya sa Pilipinas magpapakita. Now, mga kapatid, ang pagbalik ni Kristo ay malaki pong hiwaga. Ngayon, ano ba yung pattern ng pagbalik ng isang banal na espiritu na papasok sa katawan? Nangako ang Kristo noon na siya'y babalik, kasi sa kanyang pagbabalik, hindi na po siya magpapako pa sa krus. Kasi isa siyang judge, isang hukom, isang hari na kasama ang mga hari. Ngayon, simple lang po ang intindihin natin paano ba babalik si Kristo. So ito po yung mga simpleng katanungan. Ngayon, ang iba kasi na ang kanilang paniniwala, hindi naman kini-question natin
i-clarify lang po natin ito, mga kapatid, para matauhan ang mga naghihintay kay Kristo. Paano ang Kristo babalik? Isinulat dyan na kung paano yun siya nakita, ganun din sa paraan siya babalik. Ngayon, paano ba nakita yung Kristo doon sa Jerusalem? Siya ba'y lumabas dyan sa himpapawid? Siya ba'y lumabas dyan sa kalawakan? Hindi po ba siya ay isinilang? Wala pong pagkaiba sa pagbalik ng Kristo ay siya po ay isilang. Kaya ang kanyang titulo marami. Ngayon, unang tawag sa kanya, anak ng tao. Isipin natin, bakit ang Kristo ay tinawag na sa kanyang pagbabalik ay anak ng tao? Siyempre, hindi naman pwedeng tawagin mo niya anak ng kalabaw. Kasi ang anak ng kalabaw, kalabaw din. Anak ng tao sapagkat siya'y ianak sa pamamagitan ng tao. So, merong pipiliin ng Diyos tulad noon ng isang couple. So, mag-asawa, pipiliin ng Diyos na sa pamamagitan ng mag-asawa na yan ay mag-anak sila ng isang bata na pagdating ng araw ay papasukan ng banal na Espiritu ng Diyos. Ngayon, kung iisipin din natin na sa pagbalik ni Kristo, ano naman ang kaniyang anyo? Okay, speaking of anyo, physical appearance, ilalo na yung mukha. Okay, sino ang nakapagbigay ng tamang mukha ni Kristo Jesus? Hindi ba ang kanyang mukha ang naipinta sa pamagitan ng kanyang dugo ay yung tinaguriang Shroud of Turin? Yun lang ang ebidensya na yun ang mukha. Ngayon, kung suriin po natin after ng kanyang resurrection, naisulat na siya'y nagpakita sa kanyang mga alagad, ngunit hindi siya nila nakilala. Bakit? Kasi siya'y nagpapakita sa ibang anyo. So, hindi na natin alam kung anong anyo yun. Anyong Israelita pa ba? Siya'y nagpapakita sa ibang anyo. Ngayon, bago siya umalis sa Israel, sinabi niya sa mga tao, buhat ngayon, hindi nyo na ako makikita. Anong ibig sabihin? Yung kanyang mukha bilang Kristo doon, hindi na nila makikita kasi hindi na siya babalik doon. Ganun lang po kasimple. Ngayon sa kanyang pagbabalik, ay sa ibang anyo, sa ibang lahi nakasulat. Na sa panibagong lahi, pag ang anak ng tao ay uupo sa kanyang trono, yung 12 ay bibigyan din ng kapangyarihan na uupo sa 12 trono at magbigay hukom sa mga lahi ni Israel. Yung panibagong anyo, panibagong lahi. Ano bang lahi ni Kristo noon? Isa siyang Hudyo, hindi tinanggap. Ang lahi ng kanyang pagbabalik ay isang kayumanggi na lahi ayon kay Haring Solomon. Na wag niyo akong masdan sapagkat ako'y kayumanggi. Ano yung kayumanging lahi? Siyempre Pilipino. Kung saang bansa siya lalabas, mag-adapt din siya kung anong lahi sa bansa na yan. Halimbawa, sa kanyang pagbabalik, kung pinili niya ang bansang Amerika, doon siya isilang, di ano bang lahi niya? Di taga-Amerika din, lahing Amerikano. Kung dito sa Asia, sa Japan siya lalabas, anong lahi niya? Di Hapon. Ngayon, walang ibang piniling bansa, bansang Pilipinas. Anong lahi niya? Pilipino, mga kapatid. Yan ang hindi ninyo matatanggap.
na ang kanyang pagbabalik ay sa panibagong lahi, lahing Pilipino. Kaya hindi niyo matanggap ng aming dakilang guro ang nakapagtayo ng kaharian ng Diyos dito sa bansang Pilipinas, particularly dito sa banal na syudad, Dapitan City. Hindi naman hadlang ang inyong walang pagtanggap. Ang hindi ninyo pagtanggap sa kaharian ng Diyos, mga kapatid, hindi po yan hadlang sa mga plano ng Diyos. Ang bansang Pilipinas, dito na itayo ang kaharian ng Diyos. Ang mga tao na nakatira sa bansang Pilipinas, sa harapan ng Diyos ay tinawag na mga anak sa kaharian ng Diyos. Ngunit alalahanin po natin, mga kapatid, na may nakasulat na darating ang panahon na marami ang magsidatingan mula sa silanganan at kalunuran sa hapagkainan sa kaharian ng Diyos kasama ni Abraham, Isaac at Jacob. Ngunit ang mga anak ng kaharian ay pawang itatapon sa labas. Ano ang dahilan? May dahilan. Kasi ayaw man na tumanggap na ang kaharian ng Diyos ay dito na itatag sa Pilipinas. Ayaw nilang tanggapin na ang papasukan ng banal na Espiritu ng Diyos Ama ay isang Pilipino. Kaya sinulat din na kung sino man na at tungkol, ano ba yung tawag sa mga tao na ayaw tumanggap sa programa ng Diyos? Lalong-lalo na sa pagkahari ni Kristo dito sa bansang Pilipinas, hindi po kaibigan ang turing niya sa mga tao na ito. Tinawag niya ito na kaaway. Kaya sinulat at tungkol sa aking mga kaaway. Sa Lucas 19:27, at tungkol sa aking mga kaaway na ayaw na ako ang maghari sa kanila, dalhin niyo sa aking harapan at patayin. So yan ang maging hukom na mayroong kaparusahan. At yung mga anak sana ng kaharian ng Diyos na ayaw tumanggap sa kaharian ng Diyos, ay meron ding kaparusahan. Anong sabi ng Diyos? Ay pawang itatapon sa labas. Doon ay magtatangis ang mga naitapon. Ngayon, ang katumbas ng pagtapon ay hindi po yan makasali kung ano man yung mga programa ng Diyos. Kaya sa bansang Pilipinas, mga kapatid, maraming mga nagpropesiya, no? Mga pastor sa ibang bansa na nagpropesiya sila, batay din sa mga mensahe na kanilang natanggap mula sa banal na Espiritu ng Diyos, na ito yung mangyayari sa Pilipinas, maraming bagyo, maraming lindol, maraming mamamatay. Well, it's true. Kasi may dahilan ang Diyos para matupad na yung mga anak ng kaharian ng Diyos ay pawang itatapon sa labas. Pag nalaman at naintindihan ng mga taga-ibang bansa, from east to west, maging sa buong mundo, na ang kaharian ng Diyos ay dito sa bansang Pilipinas na itatag, ay pupunta po sila rito, mag-apply po sila ng citizenship ng ating bansa para dito sila makatira. Kasama ni Abraham, Isaac at Jacob. Saan yan? Sa lupang pangako. Kasi ang sentro ng kaharian ng Diyos, mga kapatid, ay ang lupang pangako. Kasi diyan na itayo
ang main office ng the Kingdom of God dito sa Land of Promise, dito sa loob ng banal na syudad. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos na hindi na lihim ang kanyang mga panukala, na through radio, social media broadcast ay magkatagpo-tagpo ang lahat ng mga anak ng Diyos. Kaya ito po yung last vial poured in the air, programa po ng Diyos sa palatuntunang consumatum est. It is done, it is finished. Na ano yung it is done? Yung pagbigay patunay na ang bansang Pilipinas ay siyang nabigyan ng kaharian ng Diyos. It is done. Yung patunay sa isang propesiya ng Diyos sa langit ay magtatag ng isang kaharian na mananatili magpakailanman. Consumatum est. It is done in the Philippines. Kaya yan po ang mga programa natin. Bakit ang titulo ay Consumatum est. Yung mga propesiya ng Diyos ay ganap na. Kaya dito na tayo sa panahon na babaguhin lahat ng mga bagay. Kasi programa ni Kristo sa pag-upo sa kaharian ng Diyos, hindi naman bigla. Lahat ng bagay ay kanyang babaguhin. Kahit tayong mga Pilipino, nais nating pagbabago sa gobyerno, tama po yun. Kasama po yan sa programa ng Diyos na babaguhin lahat ng mga bagay. Walang exempted doon. Babaguhin lahat ng mga bagay. Kasama na po yung kalagayan scientifically ng ating katawan na ang existence lang po ng tao ngayon, bihira na po ang umabot ng 100 years old na healthy pa. Bihira na lang. So tanggap ng mga tao na pag senior citizen, up, pag lampas na ng 80, 90, hindi na nangarap ng mahabang buhay. Para bang yun na ang tadhana ng tao. Babaguhin po yun. Kasi nakasulat na pagkatapos ng 2 araw na siyang 2,000 taon ng Diyos mula kay Kristo, ay ibabalik ang ating buhay. Ano yung klaseng buhay na ibabalik? Yung buhay noon sa original design ni Adam, na ang original design sana ng tao, mga kapatid, ay mabubuhay tayo bawat 1,000 taon. Yan ang program ng buhay ng tao. Mabubuhay tayo bawat 1,000 taon. Hindi ko sinasabi na mabubuhay tayo sa loob lang ng 1,000 taon pagkatapos wala na. Iba po yung mabubuhay tayo bawat 1,000 taon. Na mabubuhay tayo bawat araw. Yan po ang programa ng Diyos para sa tao. Tingnan mo si Adam. Bago siya nagkasala, nag-exist na siya ng 1,821 years. Ganon ang kaniyang edad. Pagkatapos ng siya'y nagkasala, yung disenyo na mabubuhay tayo bawat 1,000 taon ay hindi na umabot ng 1,000 years yung unang tao. 930 years ang kanyang buhay. 70 years na lang ang kulang para makomply yung 1,000 years. So ngayon naman naging baliktad. Opposite condition.
Ang tao ngayon, average lifespan ay nasa 70 years. Ang kulang natin, 930 years sana para makumply yung 1,000 years. Yun ang sinabi ng Diyos na pagkatapos ng 2 araw ay ibabalik ang buhay, revival of life. Ang kalagayan po natin mga kapatid, sa ating henerasyon ngayon, ayon sa plano ng Diyos, kasi 2025 na tayo ngayon, tapos na po yung 2,000 years. Yung 2 araw ng Diyos. Kasi bawat araw, 1 araw ng Diyos ay 1,000 taon. Yung 2 araw ng Diyos, 2,000 taon. Pagkatapos ng 2 araw o 2,000 taon, sa mga tao ay magkakaroon ng revival of life. Ibabalik muli ang buhay na kinuha ng Diyos nung nagkasala ang unang tao. Kaya yan po, napakaganda ang programa ng Diyos. Ngayon, paano malaman ng mga tao na naibalik na nga yung buhay na mabubuhay tayo bawat 1,000 taon na bawat 1 araw lang ng Diyos? Kaya yan pong dahilan kung bakit si Kristo mga kapatid ay maghahari ng 1,000 taon kasama ang kaniyang mga minamahal na mga tao, yung mga naniwala sa Kanya. Mga kapatid, mahaba pa sana tayong, o marami pa sana tayong mga tema na pag-uusapan tungkol sa kabuuang mga programa ng Diyos sa loob ng kaharian ng Diyos. Ngunit tayo po ay kapos na sa oras. Hanggang sa muli nating programa bawat linggo from 5 to 6 p.m. dito lang sa DXBD. Kaya sa ngalan ng ating dakilang guro, mahal na Hari Filimon Ondok Riam Bonanza, ganun din sa ating namuno ngayon sa kaharian, mahal na Prinsipe Rocky Ibanez Riam Bonanza, at sa buong puwersa ng kaharian ng Diyos, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po yung lingkod, Hari Edgar P. Ligutom, live dito sa DXBD, The Voice of the Pitan. Isang mapagpalang oras at magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat po.